magandang hapon sa inyong lahat. Ayan, so binabati ko kayo ng masagana at pinagpalang araw at talaga naman ang Diyos ay laging may ginagawang maganda sa ating mga buhay. Right yan, at magbukas ako sa panalangin. Dakilang Diyos, Ama, maraming salamat, Panginoon, sa iyong presensya, Panginoon, O God. Lord, I pray, Panginoon, na sa oras na to, patuloy na katagpuin mo kami, O God, ng inyong mensahe. Lord, dalangin ko, Panginoon, na yung word mo, O God, ay tanggapin po namin bilang pagpapala, Lord God, sa aming mga buhay, O God. Lord, I pray na anumang distraction, Panginoon, sa oras na to, ay alisin mo, Lord God, in the name of Jesus Christ. Lord, I pray na i-open mo ang kanilang puso, ang kanilang isipan, Panginoon, sa bawat salita na mapapakinggan po nila, O God. Lord, ipinagkakatiwala ko na po ang oras na to sa inyong harapan. Dalangin ko na ikaw ang maitaas at maparangalan po sa aming mga buhay. Maraming salamat, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. So, palakpakan natin si Lord. Ayan, so pwede na po tayo magsiupo. Ang ating pag-uusapan po ngayon ay makikita sa Matthew chapter 7, verse 7 to 11. Sa oras na to, Tagalog po tayo. Ayan, babasahin ko po siya. Sabi po dito, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya'y humingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya'y humihingi ng isda? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sinumang humihingi sa Kanya. Kaya ang title po ng aking preaching, kung alam mo na anak ka ng Diyos, humingi ka sa Kanya. Amen? Kung alam mo na anak ka ng Diyos, ay humingi ka sa Kanya. Paano ba nating malalaman na tayo ay mga anak ng Diyos? Kapag nakipag-isa na tayo sa ating Panginoong Hesukristo at meron po tayo ditong supporting verses sa Galatians chapter 3 verse 26, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. So simula nang tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo sa buhay mo bilang iyong Diyos na tagapagligtas, ibig sabihin, anak ka na ng Diyos. Amen? Kaya meron kang karapatan na humingi sa ating Panginoon. Minsan, nahihiya tayong humingi. Amen? Nahihiya tayong humingi. Pero tatanungin ko ang bawat isa sa inyo, sino dito ang mahilig humingi? Diba? Hihingi ka, lalo na sa magulang mo. Sino dito mahilig humingi sa magulang? Minsan tayo kahit may trabaho na tayo, kapag tayo ay kinapos, kanino ka unang humihingi? Sa magulang mo. Kung ikaw ay meron ka pa ring magulang, di ba hindi ka nahihiyang humingi sa magulang mo, sa nanay at tatay mo? Kasi alam mo na meron kayong relationship at alam mo na anak ka niya, na alam mo na hindi ka niya matitiis. Bibigyan at bibigyan ka pa rin niya. Ganon sa buhay natin. Lalo na ang ating Panginoon. Kung ikaw ay nagpapakaanak at kung ikaw ay anak ng Diyos, humingi ka sa Panginoon. Amen? Humingi ka sa Kanya dahil hindi po tayo pagdadamutan ng ating Panginoon. Minsan kulang po ang paghingi po sa atin, sa Panginoon. Amen? Mas humihingi pa tayo sa tao, pero hindi tayo humihingi sa Diyos. Ang gusto lang pala ng Diyos sa atin, kaya minsan walang mga blessing tayong natatanggap. Ang gusto rin pala ng Lord na makita sa atin, humingi ka rin naman sa Kanya. Kasi kapag humingi ka sa Kanya, bibigyan ka naman niya. Dahil doon makikita mo kung gaano ka-generous si Lord sa buhay mo. Pero alam nyo ba na meron tamang paghingi? Kasi merong hindi tamang paghingi eh. Amen? Meron po tayong tamang paghingi po sa ating Panginoon. Unang-una, humingi ka ng hindi nag-aalinlangan sa Diyos. Siyempre, kung ikaw ay humihingi sa Diyos, alam mo na humihingi ka sa iyong Ama, huwag kang mag-doubt na bibigyan ka ni Lord.
Amen. Sabi sa kanyang words sa Santiago chapter 1 verse 6 to 8, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ang anuman mula sa Panginoon, ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Amen. Kaya dapat po sa buhay po natin, hindi po tayong nag-aalinlangan po sa ating Diyos. Kung meron tayong gustong hilingin kay Lord, hilingin mo. Basta sigurado ka sa hinihingi mo. Amen? Amen? Siguraduhin mo or sigurado ka na yung hinihingi mo ay makakatulong din sa'yo. Amen? Diba kasi mahilig po tayong manghingi, pero yung mga hindi naman natin talaga kailangan. Amen? Pero gusto makita ng Lord po sa buhay po natin, kapag tayo ay humihingi sa Kanya, hindi po tayo nagda-doubt. Hindi po tayo nag-aalinlangan na bibigyan tayo ng Panginoon. Kasi kapag nag-aalinlangan po tayo, parang ipinapakita natin sa Diyos na wala tayong tiwala sa Kanya. Diba na siya yung Diyos na hindi natin maaasahan na kapag tayo ay lumapit sa Kanya, wala siyang gagawin sa atin. Amen? Sa tao, mabilis po tayong mag-trust. Pero kay Lord, hindi po tayo nagta-trust or hindi po tayo nagtitiwala na kaya niyang ibigay yan, yung hinihiling mo. Kung para naman sa ikabubuti mo yan, bakit hindi kanya ibibigyan? Sinong magulang, 'di ba, ang magdadamot sa anak, lalo na kung para naman sa ikabubuti mo? Amen? So pangalawa, humingi ka ayon sa pangangailangan mo. Yung katulad na nabanggit ko kanina, baka naman humihiling po tayo pero hindi naman natin kailangan. Ang gusto ng Panginoon, matutunan po natin na humingi ka dahil kailangan na kailangan mo talaga. Amen? You pray for provision, God will provide. Amen? Sabi sa kanyang salita, at buhat sa hindi mauuwas sa kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat. Take note, ibibigay niya ang lahat ng inyong pangangailangan or ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, tapat ang Diyos sa kanyang mga salita. Amen? Tapat siya. Sinabi niya itong salita na to, it means totoo to. Ibibigay niya kung ano ang kailangan mo. Amen? Kaya kung wala pang pagsagot ang Diyos, humihingi ka sa Kanya at wala pa siyang pagtugon, baka hindi mo pa nga kailangan. Amen? Baka hindi mo pa kailangan. Kaya dapat tayo kapag humihingi tayo ayon sa pangangailangan natin. Kaya kapag talaga yung pinagpipray mo kay Lord is your needs, ang bilis ng pagtugon ni Lord. Amen? 'Di ba? Ngayon naghanap tayo ng church, no, na malilipatan natin. Ang bilis ng pagtugon kasi kailangan na. Amen? Bakit ngayon lang? Kasi ngayon lang natin or ngayon nakita ng Diyos na kailangan na talaga natin. Kailangan na talaga natin lumakad sa pananampalataya. Kailangan na natin mamunga. Kailangan na natin mag-expand for the expansion of God's kingdom. Amen? Pangatlo, ayan, ano bang tamang paghingi sa Diyos? Humingi ka na walang pagyayabang or pagmamalaki sa Diyos. Amen? Humingi ka na walang pagyayabang or pagmamalaki sa Diyos. Minsan, hindi po natin napapansin sa sarili natin na meron na pala tayong pagyayabang sa Diyos every time na nag-a-ask tayo kay Lord. Amen? Dinadaan natin siya sa mga mabubulaklak na salita. Amen? Alam naman ni Lord yung yung kailangan mo. Alam ng Lord kung ano yung gusto mo. Alam ng Diyos kung ano yung hinihiling mo. 'Di ba? Hindi na natin siya dadaanan sa mga mabulaklak na mga salita. Hindi natin alam, niyayabangan natin si Lord. Kaya kapag hindi binigay ni Lord yung mga hinihingi po natin, nagtatampo or nagagalit tayo kay Lord. May mga kakilala ba kayo na, kunwari ngayon, may kailangan siya lalapit sa'yo, ang bait-bait. Uy, ang ganda ng suot mo ah! Ang pogi mo ah! Ang ganda mo ah! Pero maya-maya kapag ikaw na lang ay nagsosolo, lalapit sa'yo, no? Pwede bang may pera ka dyan? Pwede bang manghiram dyan? Diba? Tapos kapag hindi mo pinahiram, susungitan ka na. Diba? Hindi ka napapansinin. Sasabihin pa, ang damot kasi hindi ka nagpahiram. Diba minsan may ganun tayong character kay Lord? Ang sweet-sweet natin kay Lord.
Tapos, Lord, I praise you. I lift up your name on high. We glorify your name. Tapos biglang hindi binigay sa iyo ni Lord. Doon pumapasok yung nagmamalaki na pala tayo kay Lord. Kapag dumating na nagtampo na tayo sa Kanya or nagalit tayo sa Kanya dahil hindi niya binigay yung mga hinihiling po natin. Kaya sabi sa Kanyang word sa Mateo, yan, chapter 6, verse 7 to 8, sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila ay papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingingin sa Kanya. Di ba kung ikaw ay humihingi sa magulang mo, direct to the point ka kay Lord. Ay, direct to the point ka sa parents mo. Ma, may pera ka ba dyan? Kinapos kasi yung sahod ko eh. Di ba? Ikaw estudyante, ma. Di ba, ate, may pera ka ba dyan? Hindi mo na kailangan bula-bulahin pa yan. Amen? Hindi mo na yan. Sino dito nang bobola pa sa magulang niya? Ang gwapo mo talaga, daddy. Ang ganda mo talaga, mommy. Ang ganda mo, nanay. Ang gwapo mo, tatay. Tsaka hihingi ng pera. Di ba kasi may kailangan? Hindi na kailangan ng ganun. Wag na. Alam na ng Diyos yung pangangailangan mo. Magpakasweet ka kay Lord. Pero kung nagpakasweet ka kay Lord, manatili kang sweet pa rin sa Kanya. Kahit hindi niya ibigay yung pangangailangan mo. So, humingi ka na walang pagyayabang or pagmamalaki sa Diyos. So, pang-apat, humingi ka, pero dapat marunong kang maghintay. Amen? Humingi ka, pero dapat marunong kang din maghintay. Kasi minsan, may ugali po tayo na minamadali po natin ang Diyos. Kapag meron tayong mga hinihiling, gusto na natin, andyan na agad yung katugunan ni Lord. Ura-urada. Diba? Lord, I pray na magkaroon na po ako ng trabaho ngayon. Kakatry mo lang, isang try ka pa lang. Gusto mo agad, pumasa ka kaagad dun sa trabaho mo na ina-applyan. Diba? Gusto natin instant. Andyan na agad yung pinapanalangin natin or hinihiling natin sa Diyos. Tandaan ninyo, hindi tinotolerate ng Diyos yung ugali natin na ganun. Kasi kapag laging ganun po tayo nagmamadali, magiging palahingi po tayo. Amen? Hingi ka na lang ng hingi. Di ba? Pero hindi ka marunong maghintay. Kasi kapag palahingi ka, it means palaasa ka. Sino naniniwala doon? Kapag hingi ka ng hingi, puro asa ka. Sa Diyos, binibigyan tayo ng karapatan ng Diyos na humingi sa Kanya, pero ayaw niya na matutunan natin na maging palaasa na lang tayo sa Kanya. Alam mo yung wala kang gagawin? Gusto mo pagpalain ka ni Lord, pero hindi ka nagtatrabaho? Diba? Hindi ka nagsisipag. Diba? Gusto mo, isusubo na lang yung kakainin mo. Diba? Hindi tayo ito-tolerate ng ganun ni Lord. Kaya hinihintay niya tayo, or sabihin natin, tinuturuan tayo ni Lord maghintay. Kasi the more na naghihintay tayo, marami tayong nare-realize sa buhay. Diba? Lalo na kung ikaw ay naghahanap ng trabaho, kapag ang tagal mo nang nagtatambay-tambay lang sa bahay, diba? Marami kang mare-realize. Ano ba dapat talagang gawin ko? Napapagod na ako sa sitwasyon ko na to. Kailangan ko talagang magtrabaho. Kailangan ko talagang magbanat ng buto. 'Di ba? Para kumita ako ng pera at meron akong magamit, maging pagpapala ako sa maraming taong nasa paligid ko. Kasi sabi nga sa kanyang word sa Lucas 6 verse 38, magbigay kayo at sabi nga sa kanyang salita sa awit 37 verse 7, ayan, sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka, maging matyagang maghintay sa Kanya, huwag mong kainggitan ng gumiginhawa, sa likong paraan, umunlad man sila. Kasi minsan, kaya tayo nagiging atat na ipagpalain tayo ni Lord, kasi nakikipagsabayan po tayo sa kapwa po natin. Amen? Gusto mo kung anong meron yung kapwa mo, meron ka rin. Diba? Kaya tandaan po natin, kapag tayo ay humihingi, maghintay ka. Huwag mong madaliin ang Diyos. Tandaan mo, nandito ka sa mundo, at siya ang may-ari ng mundo. Diba? Nandito ka sa lupa, siya ay nasa langit. Sino ka ba para madaliin natin ang Diyos? Ayan, may ugali tayo na atat tayo, ura-urada, gusto mo, andyan na agad. Tandaan mo, sa oras na to, maghintay ka lang. Okay?
Maghintay ka lang. Just wait. Wait lang tayo sa mga hinihiling po natin kay Lord. Huwag po tayong masyadong demanding. Okay? So, panglima, tamang paghingi sa Diyos, humingi ka pero dapat marunong ka din magbigay. Amen? Humingi ka pero dapat marunong ka din magbigay. Tayo, minsan may character tayo, hingi lang tayo ng hingi, pero hindi tayo marunong magbigay. 'Di ba? Kasi mas madaling humingi kaysa magbigay. Kapag ikaw ay pinagpala ng Panginoon, minsan gusto natin sarili lang yung blessing na meron tayo. Ayaw natin ibigay sa iba. Ayaw natin tumulong sa iba. Pero tandaan ninyo, kapag humihingi ka, dapat marunong ka din magbigay. Kasi sabi sa kanyang word sa Lucas chapter 6 verse 38, magbigay kayo at kayo'y bibigyan din, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. Kaya kapag ikaw ay marunong magbigay, 'di ba? Bibigyan ka din. Kaya kapag ikaw ay humiling sa Panginoon, bibigyan ka ng Panginoon. Kasi nakita niya yung puso mo, hindi ka maramot. Amen? Hindi ka nagdadamot sa pagpapala na hinihiling mo sa Kanya. Totoo naman halos hinihiling natin is blessing talaga Amen? Lumalapit kay Lord para pagpalain. Nagsiserve kay Lord para pagpalain. Ganun minsan yung character po natin. Pero tandaan po natin, kapag tayo ay humihingi sa Diyos, make sure na kung ano man yung blessing na ibigay niya sa iyo, ay ibigay mo rin. Gawin mo itong blessing sa buhay mo. At kapag ito ang ginawa mo, bibigyan ka rin po ng ating Panginoon. Pero pag-usapan natin, paano ba natin nabibigyan ng Diyos? Actually, wala naman talaga tayong dapat ibigay Kasi hindi natin matutumbasan yung ginagawa ng Diyos sa atin. Pero gusto pa rin makita ng Diyos na ibinabalik po natin sa Kanya yung mga ginagawa niya, hindi dahil na kailangan tumbasan mo yung ginagawa kasi hindi natin yun matutumbasan. Diyos siya, tao lang tayo. Pero gusto niya, ang makita sa buhay natin is yung character niya na palabigay. Amen? Pag-usapan po natin, paano mo nabibigyan ng Diyos? Unang-una, pagbibigay ng iyong ikapu at handog. Amen? Sabi sa Malakias chapter 3 verse 10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasapung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. So tayo, gusto ng Panginoon dahil natututo tayo sa tahanan ng Diyos, 'di ba? Napapalakas tayo spiritually, nakikita natin yung move ni Lord sa buhay natin. Maibigay naman natin yung nararapat para sa Panginoon. Yun ang ating ikapu at magbigay po tayo ng handog. Suportahan po natin yung gawain ng Panginoon kasi diyan sinusukat din ng Lord yung yung care po natin sa tahanan po ng ating Panginoon. Kaya nabibigyan po natin ang Diyos sa pagbibigay po ng ating mga handog. Actually, ang ikapu po ay sa Diyos na po yun. Diba? Hindi po yun sa atin. Ibinibigay po natin sa Kanya or binabalik po natin sa Kanya yung sa Kanya talaga. Yung ikapu natin. Then, yung handog, ito pa lang po yung nagbibigay po tayo para sa Panginoon. Kaya kung ikaw ay pinagpala ng Panginoon, binless ka ng trabaho, ikaw ay nag-aaral, give your tithes and offering. Amen? Ibigay mo kung ano yung nararapat para sa Panginoon at magbigay ka ng bukal sa iyong puso. So, pangalawa, paano ba natin nabibigyan ang Diyos? Pagbibigay sa iyong pamilya. Amen? Sabi sa kanyang salita, isa po ito sa mga nagre-rema talaga sa akin sa 1 Timothy chapter 5 verse 8. Ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumalikod na sa pananampalataya at mas masama pa kaysa sa isang hindi mananampalataya. Kung tayo ay humihingi sa Panginoon, pinagpala tayo ng Panginoon, huwag mong kalimutan na pagpalain mo ang iyong pamilya. Hindi lang sa mga pinansyal, kundi ano ba yung binibigay sa iyo na kalakasan ng Panginoon. Kung ikaw ay nag-encourage sa ibang tao, nagpapalakas ka ng ibang tao, unang-una mong palakasin sa buhay mo is your family. Amen?
'Diba? Pamilya mo. Kasi tayo, lalo na kung tayo ay mga pinuno ng simbahan, magaling po tayo mag-encourage ng ibang tao. Galing na natin yan. 'Di ba? Pero yung family natin, kamusta? Baka hindi natin sila na-encourage. 'Di ba? Hindi natin sila na-encourage, hindi natin sila nasusuportahan financially. Kung ikaw naman ay blessed, huwag mo salohin yung blessing mo. Bigyan mo din yung pamilya mo. It means magulang mo, kapatid mo, kahit meron sila, magbigay ka pa din sa kanila. Even in a simple gift lang, magbigay ka. 'Di ba? 'Di ba? Ma-appreciate naman 'yun eh. 'Di ba? Kung sa ibang tao nagbibigay tayo, dapat sa pamilya din natin, magbigay din tayo. Yun din yung natutunan ko talaga nung ako'y tumatagal na sa paglilingkod, na huwag mong kakalimutan yung pamilya mo. 'Di ba? Tumutulong tayo sa ibang tao, pero dapat higit din muna nating tulungan din is yung family natin. Yung pangangailangan ng pamilya natin. Kailangan nila emotionally, 'di ba? Kailangan nila support mo financially, support them. Amen? Amen. So, pangatlo, pagtulong sa mga nangangailangan. Amen. Magbigay kayo sa kanila ng bukal sa loob. Kung gagawin ninyo ito, pagpapalain kayo ng Panginoon na inyong Diyos sa lahat ng inyong ginagawa. Hindi maiiwasan na may mahihirap sa inyong bayan, kaya inuutusan ko kayo maging lubos na mapagbigay sa kanila. Ibig sabihin, hindi talagang maiiwasan na meron tayong makakasamang sabihin nating mahirap or mas mahirap sa atin. Kasi tayo, kung hindi naman pinahintulot ni Lord, hindi tayo pagpapalain. Ang gusto ng Panginoon, magkaroon ka rin ng care sa kapwa mo. Kung ikaw naman yung malakas, magpalakas ka. Kung ikaw naman yung meron, ikaw yung magbigay. Kaya, alam nyo, lalo na sa loob ng simbahan, talaga dapat tayo ay nagtutulungan. Kung ikaw ay meron, diba? Magbigay ka. Diba? Hindi yung tayo lang, okay ka na, pag-bless ka na, ikaw lang, di ba? Ikaw na, sapat na, di ba? Pero hindi, ayaw ng Diyos na ganun tayo. Gusto niya matutunan natin na marunong tayong tumulong sa mga nangangailangan. Amen? Kasi ang totoong Kristiyano, ang totoong may Word of God, meron po siyang tinutulungan. Yung mga taong nangangailangan. Amen? Hindi totoong makadiyos po ang isang tao na hindi marunong tumulong. Yung gusto niya, siya lang yung tinutulungan. Gusto na, siya lang yung binibigyan. Hindi po totoong Kristiyano yung mga ganun. Kasi ang puso po ng Panginoon, lagi pong tumutulong. Lagi tayo may pangangailangan. Kaya tinutulungan tayo ni Lord in different ways. Ayon sa ating mga pangangailangan. Tama ba? Kung ang pangangailangan mo ay financially, God will help you. Kapag kailangan mo ng kalakasan spiritually, God will help you to strengthen you. Diba? Ganon din dapat tayo sa mga taong nangangailangan. So, pang-apat, ito na po yung last po natin, pagbibigay ng iyong buong puso at buhay sa Diyos. Amen? Nabibigyan po natin ang Diyos kapag binibigay po natin yung sarili natin ng buong puso sa ating Panginoon. Ito ang higit sa lahat. Kapag nagawa mo ito, magagawa mo lahat ng mga sinabi ko kanina. Diba? Kasi, baliwala ang lahat kung hindi po natin ginagamit ang puso po natin para doon. Ang hinahanap po ni Lord sa atin is to offer our life to Him. Diba? Yung talaga, we are willing to sacrifice for Him. Yung talagang, ibibigay po natin yung buong puso, buong isipan natin, para sa Panginoon. Yun ang pinakamagandang pagbibigay na maibibigay po natin sa Diyos, yung buhay po natin. Kasi pinagamit po natin yung buhay natin, syempre magiging kagamit-gamit tayo. At dahil doon marami ang mga tao makakakilala sa Panginoon, marami ang lalapit sa Panginoon. Sabi sa kanyang word sa Deuteronomy chapter 10 verse 12 to 14, Bayang Israel, ano nga ba ang nais ni Yahweh mula sa inyo? Ang gusto lang naman niya, igalang ninyo siya. Sundin ang kanyang mga utos, ibigin siya, paglingkuran ng buong puso't kaluluwa at tuparin ang kanyang mga bilin at tuntunin. Ito rin naman ay para sa inyong kabutihan. Ang pinakamataas na langit ang daigdig at ang lahat ng narito ay kay Yahweh.
So, yun lang naman ang hinihiling sa atin ni Lord. Ibigay natin ng buong buo ang ating buhay, ang ating puso sa Kanya. Yun ang tamang pagbibigay. Amen? Kapag nagawa mo to, magagawa mong magbigay para sa iyong pamilya, magbibigay sa mga nangangailangan, magbigay ng iyong handog at ikapo para sa Panginoon. Amen? Kaya, kung alam mo na anak ka ng Diyos, humingi ka sa Diyos. Amen? Kung alam mo na anak ka ng Diyos, humingi ka sa Kanya. Amen? Humingi ka, huwag kang mahiya. Pero, katulad ng pinag-usapan po natin, merong tamang paghingi. Okay? I-recap ko lang ang tamang paghingi, diba? Sabi ko kanina, humingi ka ng hindi nag-aalinlangan sa Diyos, humingi ka ayon sa pangangailangan mo, humingi ka ng walang pagyayabang or pagmamalaki sa Diyos, humingi ka, pero dapat marunong kang maghintay, at panglima, humingi ka, pero dapat marunong ka din maghintay. Yun ang totoong paghingi kay Lord. At kapag nakita ng Lord sa iyo to, magbubukas siya ng pinto para sa iyo. Amen? Magbubukas si Lord ng pintuan sa atin at doon matatanggap po natin yung pagpapala ng mga ninanais po natin sa lahat po ng aspeto po ng ating mga buhay. Kaya ang conclusion po dito, hindi masama, hindi masama at nakakahiya ang humingi sa Diyos. Karapatan mo yon bilang isang anak, pero dapat sa paghingi mo, hindi ka nag-aalinlangan, ayon lang sa pangangailangan mo, hindi ka nagmamalaki, marunong kang maghintay at higit sa lahat, marunong ka din magbigay, lalong-lalo na para sa Panginoon. So, reminder ulit, kung alam mo na anak ka ng Diyos, humingi ka sa Kanya. Amen? Huwag kung kani-kanino, sa Diyos ka humingi. At makita mo kung paano ka bigyan ng Panginoon. At dahil doon, maitataas po ang pangalan po ng ating Panginoon. So, yun lang. Nawa sa message na napakinggan mo ngayong oras na to, na-enlighten ka na pwede naman pala tayong manghingi. Diba? Pwede naman pala tayong manghingi sa ating Diyos. Hindi naman pala yun nakakaya. So, yun lamang po. Pagpalain po kayo ng Diyos at palakpakan po natin si Lord.